So, hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys is may bibuild na naman tayo PC Wi-Fi which is LTE system. So, ito guys is ginagawa ko na. So, SIM base lang ito guys kasi nga tinanong ko yung may-ari nito kung may internet yung area nila or yung bahay nila is wala daw. So, sabi niya baka pwede daw na with internet na. So, ginawa natin ang paraan. So, may modem tayo dito guys. Yan. Then, Lumo SIM yung gagamitin natin. Ito. Which is, ito lang kasi yung malakas dito sa amin. Which is yung load. So, ito yung mga coins la. Ito guys. Coins la. Yan. Then, ating USB to lang. Ito. Then, ito guys is may cable tayo which is Cat6 yung gamit natin na cable. So, tina-trial ko na ito guys. So, ito siya. So, working na para sa access point ito guys. So, working na working guys. Ito na yung ating sticker para sa ating PC Wi-Fi box. So, piniprint ko na. So, sticker yan guys. Para medyo cool din yung ating PC Wi-Fi box natin guys. So yan yung ididikit ko dito guys sa ating PC Wi-Fi. So yan, kung mapapansin nyo, yan. So ito yung tarp nya guys. Ito. So natapos na rin yan. Print na rin yan yung tarp nya. So dito guys, ito yung TP-Link natin, TP-Link EAP110 yung gamit natin na TP-Link guys. So dito guys, hindi pa nakakaalam ng custom board na to guys, which is yung Fusion Lab version 2. So madali lang ang wiring nito guys. So dito guys sa pin, yan, sa pin may makikita kayong white, ito guys, yung red pati black. So itong red guys 5 volts yan. Then itong black wire which is yan yung ground natin. Then itong green guys, itong green, yan yung relay natin. Ang coin pin is puti. Then itong orange guys is bill acceptor to. So since na wala naman tayong e-loading, so hindi na natin kailangan ito guys. So ganyan lang yan. So yan, ito yung Fusion Lab. So, napakadali guys. Ito, may makikita kayong bill acceptor, coin slot, power lead at saka coin lead. Yan. So, yan guys. So mamaya makikita niya rin guys. So ididikit ko muna yung ating sticker sa ating coin slot guys. Coin box, Wi-Fi box guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could. So ayan guys, tapos na natin yung ating wiring diagram. So ayan. So diba, pag custom board yung gamit natin, mabilisan lang yung setup natin guys. Yan. So ngayon guys is i-config ko muna yung ating TP-Link para matrial na natin to guys. So
So ito na yung ating TP-Link EAP3310 guys. So hindi pa yan nabubuksan guys. So config natin to guys mamaya para makita nyo guys. So mabilis lang mag-config nito guys. Siguro mga 5 minutes tapos na. Yan guys. Diba? So i-set up ko muna to guys, then i-config natin. Guys, na-set up na natin yung ating TP-Link. So ang gagawin natin dito guys is i-config na lang guys. Then dito guys, kung mapapansin nyo, gumamit muna ako ng PoE adapter which is 12 volts. So ito yung adapter talaga ng TP-Link guys. So kulang kasi ako ng saksakan, kaya yan muna yung ginamit ko guys. So yan, i-set up na natin dito guys. Yan. So yan guys, so dito na tayo sa ating TP-Link. So ang password nito guys is admin lang guys. Yan, default password yan guys sa admin. Then login tayo guys. Then dito guys is click lang natin itong let's get start. Then username, so admin pa rin ang ilalagay ko dito guys. Yan. Sa password naman guys is maglalagay lang kayo ng gusto nyong password guys. So sa akin guys, lalagyan ko ng password. Yan. So yan. So check nga natin guys. Then yan. Next lang guys. So mali na yung value. Check natin. Ito pa lang mali guys. Next natin, then dapat AP mode since na access point yung gagamitin natin. Then next, SSID guys. So ang SSID ng request ng may-ari nito guys is natin Faisal Piso Wi-Fi. So yan guys, yan yung request niya guys na ipapangalan daw guys. Ayan. Or yung access point. So day 2 na ng ating pagbibuild guys. So may build na naman tayo dito guys, which is Wi-Fi system na naman yung gagamitin natin. Meron tayong Node MCU at baseboard. So meron din tayong half light guys. So ito yung half light, may RGB. Then ito yung ating Wi-Fi box. So yung kahapon guys is hindi ko napakita pag-install namin, pero na-deploy na yun kahapon. So ang nangyari kasi malakas ang ulan, tapos hindi ako nakapag-video guys. So ito guys is yung Wi-Fi na naman yung i-build natin ngayon. At pag matapos ito guys, actually wala pa itong access point guys kasi hinihintay pa yung access point. Pero pag matapos ito guys is bibigay ko na ito sa may-ari guys. Yan. So yun nga, simulan na natin guys para sa ating build ng Wi-Fi para sa ating day 2 ng pag-build ng PC Wi-Fi. Tsaka kung magtatanong kayo guys kung bakit wala akong ready-made na PC Wi-Fi, so hindi talaga ako gumagawa ng mga ready-made na PC Wi-Fi. Pwera na lang kung may magpapabuild sa akin. So for example, may magpabuild sa akin, sinasabihan ko lang sila ng 1 to 2 days bago nila makuha yung kanilang PIN guys. So yun, para baka magtaka kayo guys kung bakit wala akong ready-made na automatic. Pag may magbili, bibigyan ko na agad. So minsan kasi yung mga client na ganito guys is minsan kasi baka yung LPB, like LPB, ang LPB kasi ay madali ang setup lang at saka madaling hindi nga sa Microtech. So kaya nga hindi ako nag-build or hindi ako nagbebenta ng ready-made kasi tinitignan ko rin kung marunong sa networking yung bumibili ng mga ganitong PC Wi-Fi guys. Kaya din. So yun nga guys, simulan na natin, i-flash na natin yung ating Node MCU.
Then mag-wiring tayo. Then yung script sa Hoplite guys is sa YouTube din natin kukunin, sa YouTube ko. So ida-download natin yung script na yun guys. So yun na, flash na natin to guys. So puntahan natin ang ating PC guys. Yan guys, na power on na natin yung ating Microtech. Yan. So itong kulay black na yan guys is papunta yan ng switch hub ko guys. Yan. Para ma-access natin yung ating Hoplite guys. Saka ito guys is bagong bago pa to. Siguro may config pa ito or yung default config lang yung gagamitin natin dito guys, or naka-config dito guys. Then puntaan na natin yung ating PC para automatic mag-config na tayo guys. So start na tayo ng flashing guys. So punta tayo dito sa ating DSPC. Hanapin ko lang yung file which is yung 4.3. So ito siya guys. Yan. Then wireless base yung gamit natin dito guys. Yan. Then ESP8266. Then open lang natin yung 5 flasher. Yan. Wait natin. Then kung mapapansin nyo, wala siyang drivers guys. So ibig sabihin mag-install tayo ng drivers. So punta lang tayo sa Google. Hanapin natin is ganito guys. Ano nga yan? Porserwal. Ay, ganyan ba yan? Drivers. Try na lang natin. Drivers. So, ito. C341A. Yan. Hanapin natin yan. Yung 41 yung maganda guys. So, serial Google Drive. Yan. So, kung wala kayong drivers guys, ito guys, download lang kayo ng ganito guys. Then, install nyo lang sa inyong PC. So, ito siya guys. Meron sa Google Drive. Yan. Download lang natin yan guys. Download. Yan. So, sana ma-download natin. So, ito lang yung hanapin nyo guys. CH341. Yan. Drivers. So, yan. Then, setup. So, install lang natin to guys. Yan. Install. Then, wait lang natin hanggang matapos guys. So, mag-i-install yan siya guys. Kung hindi man siya mag-i-install, yan. Driver install successfully. Yan. Yun, may drivers na tayo. Close na natin yan. Then, i-reload natin kung may drivers na. So, yan. Kung mapapansin nyo, ito na, COM3. Which is, yan na yung ating Node MCU guys. So, punta tayo sa drivers. Device manager. Yan. Para makita natin. Punta tayo dito sa ports. So, ito na siya guys. Diba? COM3. Yan. Then, i-flash na natin guys. Wireless. Tignan natin kung 4.3, 4.3. Wireless. ESP 1.5. Yan. Then, dapat naka-yes ito guys. So, dito is okay lang yan. Then, after that guys is flash na natin. Yan. So, na-flashing na yung ating Node MCU para sa wireless setup. Yan. And after that guys, 4.2 na naman. I mean bin 2 na naman. File bin 2 pang ipa-flash natin. So mabilis lang to guys. Di gaya sa mga LPB na magpa-flash ka, medyo matagal. So yan. Then okay na yan. Then nauna naman dito guys. Then dito sa offset address guys is palitan niya lang ito ng 2. Yan. Then browse natin yung bin file 2 which is ito guys, yung flash file 2. Yan. Then flash na naman natin. So huwag kalimutan ito guys offset, dapat yung 0 dito palitan ng 2. Then dapat yung erase flash is naka-no na siya guys. Yan. So yan. Yan guys.
So ayan guys, successfully na yung ating flashing. So ibig sabihin working na yung ating 1.5. So try na nga natin, i-remove ko, then i-connect ko lang ulit. Tingnan natin kung may SSID na lalabas dito na 1.5 system. Dapat may 1.5 system yan. So ibig sabihin good yung ating pag-reflash. So ang next step natin guys is sa Microtech na guys. So punta lang ako dito sa YouTube. Yan, search natin yung ating YouTube. Kasi doon din tayo kukuha ng file. So, yan. Then dito guys, may makikita kayong sana yan. Eto guys, ito yung kukunin nating script guys. Tuloy-tuloy pa rin ang 70% off sa Shopee Live. Yeah. Etong piso 1.5 step by step yung script lang yung kukunin natin dito guys, hindi yung bin file. So dito guys, punta lang kayo dito sa script, link below. Yan, click lang natin yan. After mag-click, then sa hindi pa nakakalam, punta lang kayo dito sa download here. Ito na yung script guys. Yan, download natin yan. Yan, then download. Yan, so waiting natin. Then after that guys, isi-set up ko muna yung ating Microtech para ma-config na natin guys. Diba, na-download na natin. Then punta tayo dito sa download. Yan. Then open natin ito guys. Yan. After that is i-extract na natin guys yung ating 1.5 setup. Yan. Diba? Then sana yan, ito. Yan, 1.5 setup. Then, ito guys, hindi natin kukunin to. Ito lang kukunin natin yung script niya guys. So, i-copy natin yan, yung script na yan. Then, open natin yung Microtech or Winbox. Open tayo sa Winbox. Refresh tayo. Dapat ma-read niya yung ating Half-Life. So, parang hindi niya nare-read guys yung ating Half-Life. Yan. So wait lang natin, refresh lang natin guys. So yes. So ito na siya guys. Yan, diba? RB941, which is Half-Life. Yan. So, may password, default password lang yan. Then dito guys, pag bago yung ating Microtech, yan, may lalabas dito na router OS default configuration. So kung halimbawa kung okay lang sa inyo itong configuration na ito, is i-okay nyo lang. Pero since na i-reset natin itong ating Half-Life guys, is click lang natin itong remove configuration. Ayan, then magre-restart ulit yung ating Microtech, then mawawalan tayo ng internet dito guys. Since na ni-reset natin or ni-remove natin yung script dito guys na default ng Half-Life. So ayan. So wait natin. Dapat mag 00 yan. Diba? Nag 00 guys. Then after that, connect tayo ulit. Yan. Then, di ba may kinapi tayong file, which is yung dinownload natin dito. Kanina guys. Yan. Copy natin yan. Copy. Punta tayo dito sa file. I-paste natin ito guys. Dito. So, yan. Ito na yung script guys ng 1.5. So, ang gagawin lang natin dito guys, ay hindi pa nakakaalam, is new terminal. Yan. Click natin yan. Then, ta-type natin dito, import. Yan, file equal. Then punta tayo dito sa files. Then itong file name na to guys is double click lang natin yan. Kunin natin itong file name. Highlight natin, i-copy. Then i-paste natin dito sa new terminal. Then enter guys. Yan. So wait lang natin yan. Magsasabi yan siya na script successfully execute.
Yan, wait natin kung working ba yung script na binibigay ko guys. So pag hindi working, ibig sabihin papalitan natin. So yan, diba? Script file loaded and executed successfully. So ibig sabihin working yung script na binibigay ko guys. So after that, close muna natin, disconnect muna natin, then login tayo ulit guys. So yan, kung mapapansin nyo, may IP na. Then connect tayo guys ulit. Yan, check natin interface. Yan, diba? Meron na tayong internet dito. Check natin, no internet pa. Check natin DHCP client. Yan, meron na. Punta tayo dito sa Q3. So may Q3 na siya. Punta tayo dito sa Mangle. Sana yung Mangle firewall. Check natin yung NAT. Ayan, Mangle. So may Mangle na siya guys. Yan. So okay na yan. Ganun lang mag-apply ng script guys. So kung mapapansin niyo dito sa bakit walang internet, ang gagawin lang natin dyan guys para magka-internet is right click tayo, open, then change adapters option. Yun, may internet naman. Then disable lang natin, then tapos enable guys para mag identifying siya ulit. Yan, diba? May internet na. May internet na tayo guys. Yan. So dito guys is hindi ko nalalagyan ng Mangle pati Q3 itong uplight ko guys. Yan. So i-remove ko na yan guys. Ang iwan ko lang yung uplight header eh. So dito sa Qs wala na ito. I-remove ko na rin ito guys. Yan. Then is na na-remove na yan. So nakadepende na sa inyo guys. So nakadepende na sa inyo guys kung i-remove nyo itong script na Mangle pati Q3 or hindi. So pwede rin hindi, pwede rin i-remove guys. So punta ako dito sa system, users, add ako dito guys ng Pisonet. Yan. Then dito guys, read is full. Then dito is yung password ABC123. ABC123. Yan, okay. Lagyan natin ng comment 15. Yan. Okay, ngayon guys, i-check natin yung sa hotspot. Okay. Check natin yung sa user profile. Okay siya. Binding, so wala pang binding kasi hindi pa tayo nag-bind. Check natin yung IP 254. Tama. Dito sa script dito sa ating hotspot profile. So okay, meron siya. So since na okay na yan guys is ibabayin na natin yung ating Node MCU guys. So i-power on ko lang yung ating Node MCU guys. Yan. Then pag na-power on na yan guys, meron tayong makikitang 1PI setup dito guys. Yan. Yan siya guys. 1PI setup. Connect natin. Yan. Then magre-redirect yan dapat sa browser natin guys. So yan, wait lang natin. Bakit matagal? So pag hindi nag-redirect guys, i-type lang natin dito guys na ayun, nag-redirect na siya guys. So i-close na natin to. Yan. So type natin dito 172.217.28.1. Then enter tayo. Yan, di ba? Then ang default password nito is admin. Yan. Oh, sobra. Then login tayo guys. Yan. Pag okay na yun guys, punta tayo dito sa 1PI. So ito guys, palitan nyo ng gusto nyo. Sa akin ganyan na. Then scan na natin yung ating SSID sa ating
Microtech Hoplite. So ano bang SSID? Ito guys, yung piso wifi na ito guys. So bakit yan? Kung magtatanong kayo bakit yan yung sinelect, kasi yan yung SSID dito sa ating script guys, sa ating Microtech. So punta tayo dito sa wireless, double click natin ito, punta tayo dito sa wireless, then ito siya guys, yan, diba? Yan siya guys, yung ating SSID. Kaya yan yung itatarget natin dito sa binding para lalabas yung IP ni Node MCU dito sa DHCP server list. Dito siya lalabas guys. Then after that, pag okay na yan, baba natin guys. Ito, huwag kalimutan, dapat 10.0.0.1. Then ito, wala nang papalitan dyan. Dito, depende sa inyo kung papalitan nyo. Tapos ito guys, dagdagan ko lang kasi yung mga tao dito alam itong operator na password na to. So yan, palitan ko lang 60. Coin slot abuse 10, then 1, then sa baba generate natin, then save guys. Yan, pag na-save na natin yan guys, so ibig sabihin meron na tayong IP dito guys pag na-reset na yung Node MCU. So yan, di ba? So ibig sabihin ito yung Node MCU natin. So ang IP niya guys is 10.0.0.2. Yan. So yan siya guys. Then since na naka-dynamic yan guys, is i-right click natin, right click tayo, make a static. After that, pag na-static na siya guys, punta tayo dito sa IP hotspot, then dito sa host. So dito guys, right click tayo, make binding, type is bypass, then apply, okay. Then after that, pag na-bypass na natin na yung IP binding, punta tayo dito sa wall garden list. So siyempre i-edit natin ito guys, kasi yung binigay ni Microtech na IP sa node natin is 10.0.0.2. So dapat is dito ay papalitan natin ng IP guys. So sana yan. So wait lang guys, so ito siya, papalitan natin ng 10.0.0.2. Okay, then dito check natin, sana yan, dito IP firewall filter rules, then hanapin nyo yung Node MCU, yan, accept, then palitan natin yan ng 2.2, then move lang natin guys pataas. So wait lang, di ayaw niya, yan, yan lang natin siya. Okay na yan. Then after that, connect na tayo sa ating piso wifi guys. Ito, connect tayo, yan. Then magre-redirect yan sa portal guys. So pag tinype natin ito guys, yung 10.0.0.1, ito yung lalabas kasi hindi pa tayo nagka portal guys, wala pa tayo na-apply na portal. So yan, so sana guys naintindihan nyo sa mga nalilito dyan. So yun lang. At after ko to malagyan ng portal guys, is iwa-wiring na natin. So ipapakita ko lang sa inyo yung wiring dito. So hindi na natin ipapakita kung paano yung tag-apply ng portal, kasi marami na akong videos about dito guys. So yun nga, ipapass forward ko lang yung gagawin ko dito guys, or ikakat ko na lang itong video na to guys. So diretso tayo sa wiring guys. So yan siya guys, okay na, working na yung promo rates. Yan, then insert coin, pwede na. So ngayon guys, iwa-wiring na natin to. So itong wiring natin guys is may power cut ito guys, yung
auto power cut yung kasi may relay pala itong ating Node MCU guys. So nilayan pa ng may-ari nito ng relay. So yan, okay na yan guys. Okay na yung ating wiring. So since na 2 wires lang ito guys, yung ating RGB. So ang ginawa ko is nilagyan ko na lang ng indicator guys para sa ating insert coin. So pag pinrest natin yung insert coin guys dito sa ating portal. Wait lang guys. Yan. Pag pinrest natin itong extend button, so automatic iilaw ito. Ito guys. So yan yung wirings natin guys. So naka-power cut yung ating coin slot guys. So pag hinulugan natin yan, since na naka-power cut at hindi tayo nag-insert coin, so hindi yan matutuloy yung coin natin guys. Babalik lang yan. Yan, di ba? And dito guys, ito yung relay natin guys, which is 5 volts. DC niya. So naka 5 volts siya guys. Ito yung wire niya guys. Ito. Then itong 12 volts guys is para sa ating relay in out ng ating coin slot. Same dito guys. Yan. So try natin guys. Pag in-insert natin itong or nag-extend tayo, automatic iilaw itong indicator light niya guys. So try natin. Yan, di ba? Umilaw. Then pag kinancel natin guys, automatic mamamatay. Yan, yan yung ating auto power cut na coin slot guys. So sinamahan ko lang ng lead light, which is 12 volts ito guys. Tapos kasi itong nabili natin na RGB is 2 wire lang. So ginawa natin ang paraan guys. So yan. So ngayon guys is ilalagay ko na ito sa ating Wi-Fi box para matapos na ito guys. Ito na yung ating 1.5B. Yan. So dito guys nilagyan ko lang ng sticker na para medyo maganda yung ating fish Wi-Fi box. So ito guys, tapos na ito guys. Yan. So ready for trial na natin. So dito guys, may oras ako dito. Extend lang natin. Extend. Then automatic umilaw si lead light natin. Yan. Yung DC lead light natin. Then may coin ako dito guys. Then hulog natin para sa 1 hour. 5 pesos. So yan. Tignan natin kung okay yung credit. 5 pesos is 1 hour. Then done. Then automatic guys, yung ating lead light is nawala na. Then dito guys is okay na yung ating oras. Diba? Okay na guys. So yan nga guys, okay na ito guys sa bagong Lion guys. So i-vlog lang natin yun after nito guys. So 1 buy rin yung gagawin ko sa kanya guys, kasi sabi niya yung nakamura daw siya. So 1 buy system is the best pero mura. Yan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa mga viewers ko. Yun lang guys at peace.